Wala pong bagyo o low pressure area pero naging maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa thunderstorm. Sa South Cotabato, ilang bahay ang nawasak at tinangay ng rumaragasang baha. Nagtulong-tulong ang ilang residente na pigilan ang tuluyang pagkaanod ng nagibang bahay na yan sa barangay Basag sa bayan ng Tibuli pero nabigo sila sa lakas ng tubig. 2 sityo sa nasabing barangay ang nakaranas ng matinding baha. Pansamantalang nananatili sa mga kaanak ang mga nasalantang pamilya. Thunderstorm din ang dahilan ng pag-ulan dito sa Metro Manila. Naging pahirapan ang pag-commute ng ilang biyahero ngayong umaga dahil sa ulan. Punuan ang maraming public utility vehicles na dumadaan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Unahan naman sa pagsakay ang mga pasahero kapag may dumarating na bakanteng sasakyan. Ambon hanggang sa mahinang ulan ang naranasan sa lugar. Posible pa rin ang mga local thunderstorm dito sa NCR ayon sa Pag-asa. Sa mga susunod na oras, uulanin din ang malaking bahagi ng Cagayan Valley Region base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May ulan din sa ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera, Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa silangang bahagi ng North at Central Luzon. Apektado pa rin ng hanging amihan ang Northern Luzon. Ngayon pong Miyerkules, umabot sa 16.8 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City. Bagyayang mas mataas sa record kahapon na 15.8 degrees Celsius. Nakapagtala naman ang Quezon City ng 24 degrees Celsius na minimum temperature. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang Polish national matapos malunod sa bahagi ng Fantastic Reef sa San Vicente, Palawan. Chris, ano nga lumabas sa investigasyon? Rafi, ayon sa mga otoridad, posibleng pinulikat ang biktima habang nag-i-snorkel. Base sa investigasyon, may kasamang ibang turista ang dayuhan nang mag-snorkeling 600 metro mula sa Kapsalay Island sa barangay Port Barton. Nalaman na lang nilang nawawala ang Polish national makalipas ang 40 minuto. Natagpuan kinabukasan ang bangkay niya sa mababaw na bahagi ng Fantastic Reef. Ayon sa chairman ng Port Barton Marine Park Council, senyales ng pulikat ang nagkulay violet na mga binti ng biktima. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Nasunog naman ang isang bus sa gilid ng kalsada sa Pulangi, Albay. Kwento ng mga pasahero, bago nasunog ang bus, nakaamoy na sila ng parang nasusunog na goma hanggang sa makarinig sila ng pagsabog habang binabagtas ang barangay Matakon. Wala namang sugatan at nakalabas lahat ng pasahero bago tuluyang lumaki ang apoy. Base sa investigasyon, problema sa preno ang sanhi ng apoy. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority at mga kinatawan ng ilang lokal na pamahalaan ng Marcos Highway kaninang umaga. Ito'y para matiyak na ipinatutupad na ang mga solusyon para maiwasan ang bigat na traffic doon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Carlo Mateo ng Super Radio DZBB. Carlo? Plano ng MMDA na bakbakin ang isang bahagi ng Center Island sa Marcos Highway malapit sa Town and Country Subdivision upang bigyan daan ang adjustment ng mga U-turn slot. Sa isnagawang ocular inspection ng MMDA kasamang ilang kinatawan ng LGU ng Antipolo City, Cainta Rizal at Marikina City, napansin ng magkakalapit na U-turn slot sa Marcos Highway. Ayon kay MMDA General Manager Procopio Lipana, kinakailangang madaliin ang gagawing mga adjustment sa U-turn slot upang maiwasan na masundan ang bigat na daloy ng trapiko noong araw ng Sabado na naging dahilan ng pagkaka-stranded din ng maraming motorista. Pinilitan na rin ang mga dating concrete barrier na plastic traffic delineator sa Center Island sa pagitan ng Fernando Avenue sa Marikina City at Felix Avenue sa Cainta upang madaling buksan ang kalye sakaling maulit ang sobrang paglobo ng bilang ng mga motorista. Sinusuguro din ng MMDA ang mga motorista ng sapat na bilang ng mga MMDA traffic enforcers na i-deploy sa lugar. Kasama si Sagawang Inspection, si Attorney Vic Nunez, ang MMDA Traffic at Discipline Head, at si MMDA Stag Head, Retired Colonel Pong Lebria. Para sa Balitang Hali, Carlo Mateo ng GMA, Super Radio DZBB.
Carlo, yun lang ba yung nakikita nilang dahilan kung bakit naging mabigat yung daloy ng trapiko noong Sabado? Dahil alam natin na parang may mga U-turn slot talaga na nagkakasali-saliwa, hindi ba? Yung mga sasakyan dyan kapag galing sa ibang kalye papasok dyan sa Marcos Highway. Tama yung binanggit mo, yung mga magkakalapit na U-turn slot, yung disiplina ng mga motorista, at yung talaga namang kakaibang pagdami ng mga sakyan na bumiyahe at bumagtas dyan sa lugar na yan. Lalo na yung mga malapit sa mall, sa kabaan nitong Marcos Highway, ang naging dahilan. Kaya sabihin na natin ay nagkakindang-windang ang dami ng trapiko. Yung volume ng mga sasakyan na Carlo, yun talaga ang naging dahilan? Dumami ba? At ano yung magiging solusyon kapag kalalo pang dumami dahil magpapasko pa, Carlo? Oo. Ang isa sa mga nakikita nilang solusyon dito ay pwedeng buksan yung pinakapagitan. Itong Marcos Highway, yung pagitan ng Felix Avenue at itong bahagi ng Fernando Avenue. Bubuksan ito kaya yung concrete barrier ay pinalitan ng plastic delineator para doon na kumbaga magiging imamanduhan na ng mga traffic enforcer yung pagbabatak ng mga motorista para maibsan yung pagbagal ng traffic. Isa pa dyan, ay kinakailangan talaga na madisiplina yung pagsakay din at pagbaba ng mga pasahero para hindi nagsisisikip at dumidikit yung mga sabihan sakayan doon sa mga U-turn slot at doon din naman sa mga sasakyan na sinasabi na pagka nag-swerving ay mula sa tulong kanan papunta ng tulong kaliwa o mula tulong kaliwa papunta ng tulong kanan. Ito yung mga nakikitang ilan sa mga dahilan kaya't nagsikip ang dami ng trapiko noong araw ng Sabado. Panghuli na lamang, Carlo, may nasasabi na ba silang long-term solution dito? Kasi sa ating pagkakalam, ganito rin yung sitwasyon noon sa may Quezon Avenue at ang solusyon talaga doon ay lagyan ng tunnel dahil talagang yung volume ng sasakyan ay hindi na kukonti yan. Talagang lalo pang dadami, Carlo. Wala pa silang nabanggit pangmatagalang solusyon dahil sa ngayon, ang nakita pa lang at kumbaga nasa isang pangalawang lakad pa lamang kahapon ang pulong, ngayon naman ay ocular inspection at ito'y magpapatuloy upang makapagbuo pa ng pangmatagalang plano para maibsan yung ganitong sitwasyon ng pagpapagal ng daloy ng trapiko. Maraming salamat sa iyo, Carlo Mateo ng Super Radio DZBB. Ilang oras matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ilalabas sa linggong ito ang arrest warrant laban kay Sara Diskaya para sa mga kasong graft at malversation, sumuko sa National Bureau of Investigation ang kontratista. Balitang hatid ni John Consulta. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Kasunod ng anunsyong yan ni Pangulong Bongbong Marcos, voluntaryong sumuko sa headquarters ng NBI sa Pasay City ang kontraktor na si Sara Diskaya kasama ang kanyang abogado at kaanak. Naka-face mask si Diskaya nang dumating sa NBI. Bantay sarado siya ng mga ahente nito. Ayon sa source ng GMA Integrated News, nagpahiwatig ng pagsuko si Diskaya sa isang regional officer ng NBI na siya nag-facilitate ng kanyang pagsuko. Naharap sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Diskaya at siyam na iba pa dahil sa manong flood control project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso. Proyekto ito ng St. Timothy Construction Corporation, isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Noong una pa lang na lumabas itong isyong flood control project, sa unang mga meetings pa lang namin ng mga lawyers, napag-uusapan na itong mga ganyang strategy. Naniniwala naman siya sa legal processes dito, Nadamay kasi siya rito kasi nga doon sa medyo nagkalito-lito ng sagot niya. Kasi sa sobrang pagod, pressure, puyat. Actually, itong project na to sa Digos, tapos na ito, hindi ito ghost project. Ayon sa isa pa naming source, hinihintay nilang ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Diskaya. Manggagaling ito sa Digos City Regional Trial Court kung saan isinampa ang kaso. Hindi kasama ni Diskaya ang asawang si Curly na nakaliting pa rin sa Senado matapos pa-contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling. Ang pamangkin ni Diskaya at kapwa niya akusado na si Maria Roma Angeline Rimando na isa ring opisyal ng St. Timothy Construction sumuko sa Pasig City Police. Base yan sa kumpirmasyon ng kanyang abogado. Ayon naman kay Pangulong Marcos,
8 opisyal ng DPWH na kinasuhan dahil sa kaparehong proyekto ang nagpasabing nais na rin nilang sumuko sa NBI. Ngayong linggo, sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, posibleng may maisampa sila ulit na kaso sa Sandigan Bayan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humarap si Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano sa National Bureau of Investigation kaugnay sa investigasyon sa flood control projects sa lalawigan. Ipinatawag si Mirano sa NBI para magbigay ng pahayag kaugnay kay DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon na naaresto sa pinauupang unit ni Mirano sa Quezon City. Muling kinumpirma ni Mirano na siya ang may-ari ng naturang unit pero nilinaw na hindi niya alam na wanted si Abagon. Ayon sa Vice Mayor, mali ang nauna niyang sinabi na siya ang nagbigay ng tip para maaresto si Abagon. Sabi naman ng kanyang abogado, kinumpirma lang ni Vice Mayor Mirano sa NBI agent na tumawag sa kanya na may taga-DPWH na nagrerenta sa kanyang unit. Dati nang iginiit ni Vice Mayor Mirano na pinauupahan lang niya ang kanyang unit at wala siyang kaugnayan kay Abagon. Si Abagon ay kabilang sa mga akusado sa mga kasong graft at malversation of public funds kaugnay sa substandard road dike project sa bayan ng Nauhan.